Kaugnay pa rin po ng pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte, makakausap po natin ngayon si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbos. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Thanks for joining us today. Hi, magandang tanghali, Angela, at magandang tanghali rin po sa ating mga kababayan. Hanggang ngayon po kasi gusto po namin linawin kung sino po ba talaga ang naghain ng fourth impeachment complaint. Kasi dun sa mga balita po, paunang balita kahapon, ang tinuturo po nila na nag-initiate nito ay ang anak mismo ng Pangulo na si Congressman Sandro Marcos. At meron din pong balita, base naman dun sa naging pahayag ni Senator or Congressman Pulong Duterte na galing naman daw ito kay Representative Garin, in which she denied as well. So, sa inyo po, sino po ba ang naghain ng fourth impeachment complaint? Well, base sa ating mga dokumentong lumalabas ngayon, ang naghain itong impeachment complaint na ito ay yung 215 members ng mababang kapulungan. The complaint is a consolidation ng mga tatlong impeachment complaints na final noong 2024 December last year, At ito ay consolidation na kung saan ay may konting pagre-revisa na pinirmahan ng 200 mahigit na miyembro ng mababang kapulungan. Kung so wala po kayo mabibigay na na personality, na pangalan po sa likod po nitong fourth impeachment complaint? Kasi it appears that the 215 members ng Kongreso o ng lower house ang siyang nag-file nito. So, yun ang makikita natin nandiyan dyan sa impeachment complaint na yan. So, hindi kagaya nung tatlong naunang mga complaints na may mga complainant from the private sector at saka yung nasa publiko na mayroong endorsement ng ilang kongresista. Ito naman ay binuo at kinonsolidate lahat itong complaint na to at pinirmahan nga nung 200 mahigit na membro ng mababang kapulungan. Pero kung kailan po ba dumating sa inyo yung copy ng complaint na ito? Sino nag-draft? Sino nagsulat? Di ba po, yan po yung gusto natin malaman. Sino pong nanguna? Sa Office ng Secretary General, tinipon yung tatlong complaint, At ito ay gumawa ng isang consolidation, na parang report na kung saan pinabasa sa mga membro. At yung sumang-ayon dito sa complaint na ito ay siyang pumirma. Kaya kahapon, maraming gustong makabasa nito at after nilang mabasa, sila ay lumagda dito sa complaint na ito. Kong, sorry to point this out because sabi daw po ni Congresswoman Janet Garin dun sa aming ibang programa, maaari daw na may mga several academe, several key government officials yung nasa likod nito. Pero kayo po, ang sinasabi nyo ay iba, taliwas po dun sa sinabi niya. Parang po may disconnect Hindi, no. Kasi nga, maraming ang nag-file, Tatlo yung complaint at kaya hindi naman pwedeng tatlong complaint ang ating ipasa sa Senado. So ito ay konsolidasyon. Okay. So do not get the impression that na merong pagkakaiba. This is a consolidation of the complaint wherein 215 of the members of the lower house have endorsed and signed. Okay. So para lang kasi yung pagkakabanggit ni Congresswoman Garin na kung saan siya ang inaakusahan na siya ang nagsusulisit ng firma, yun ang kanyang sagot. Pero yun nga, dininay niya ito. Hindi naman talaga siya ang nagpapapirma. Kung saan ang mga nakabasa ng complaint sa isang caucus ng mga party, ng mga political party sa Kongreso, bago ito pinirmahan, pinag-usapan ito ng bawat partido. Okay. Kung thanks for clearing that up. Until yesterday, yung usapin po ng impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte ay malabo, Laging ang base po sa mga report natin, sinasabi nila ay mahina, kulang sa bilang, hindi natin alam kung mabubuo yung 1/3 na hinihingi by the rules. So from
from mahina to kulang na signatures to 215. And we've also seen yung pirma po doon ay nangunguna si Congressman Sandro Marcos when in fact last year naka-receive din po tayo ng mga report base po sa mga report na sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi naman daw po importante ang impeachment, hindi priority si Vice President Sara Duterte na ma-impeach. So paano po ba namin ito dapat tanggapin o maintindihan o maunawaan yung ganito pong senaryo? Well, unang-una, hindi naman pipirma siguro ang mga membro kung hindi nila nabasa at hindi sila sumang-ayon. No? Ganon din siguro kay Senior Deputy Majority Leader namin na si Sandro Marcos. Maaring nabasa niya, siya ay sumang-ayon at pinakita niya yung kanyang pag-endorso dito sa pamamagitan o yung pagsang-ayon dito sa pamamagitan ng kanyang pirma. So this goes the same to all the members of Congress na pumirma o dumagda dito sa complaint na ito. So, and that shouldn't be an issue because ito nga, gaya nung nababanggit natin na ito po ay consolidation. Hindi naman po pwede na tatlo yung complaint na ipapasa natin o isasubmit natin sa Senado. Kaya nag-caucus ang mga partido. Meron pong lahat po ng partido, no, including the party list coalition members, ay may kanya-kanya silang pagpupulong, no? At siyempre, pinag-aralan nila, binigyan sila ng kopya. Marami naman pong hindi rin pumirma. Meron din naman pong 200 mahigit na pumirma. Kung nakita po namin yung listahan ng 11 na prosecutors no for this impeachment complaint. Nakita ko nga po doon, isa po doon ay si Congresswoman Luistro. I was wondering, paano po ba pinili sila? Siyempre, unang-una, ang Committee on Justice and Committee on Rules, no, pinili nila, siyempre, yung merong experience, no? Hindi naman necessarily abogado ang pwedeng ilagay bilang prosecutor, pero siyempre, mas maganda, mas malawak ang experience kung abogado ang ating ilalagay, no? Dahil remember, ito ay prosecution team, no? Sila ang uusig. Kaya mas magandang abogado ang ilagay. Yung mga yan, puro abogado po yan at mga batikang abogado sa atin. Kung ano po yung reaction nyo dun sa mga sinasabi ng ibang mga Duterte camp, ng mga supporters ng Duterte na ni-railroad daw po ng Kongreso itong impeachment complaint? Hindi, talagang gano'n naman lagi ang lalabas. Lahat naman yata ng impeachment na nilabas mula noong kung ako nagkakamali, for the last 3 impeachment or 4 impeachment proceedings, ang laging reaksyon ng hindi sumasang-ayon ay railroad dito. And that's normal. Pero ano naman po yung inyong reaksyon doon sa sinabi po ngayon ng Senado sa pamamagitan po ni Senate President Chis Escudero na hindi daw po nila tatalakayin itong impeachment complaint na to habang sila ay nakabreak. Huwag daw po sila madaliin. Well, yeah, sa kanilang desisyon yan, pag-uusapan nila yan, siyempre, magiging collective decision yan ng mga senador natin. No? Dahil nga, they will act as a senator judge, no? Dito sa impeachment complaint na to. But alam naman natin na bukod sa legislative duty o yung yung act of legislation na nakasalalay sa ating mga senador, meron din po silang isang quasi-judicial duty, no, na kung saan they sit as senator judges on impeachment complaints. So it will have a different calendar, it will have a different set of rules. So nasa sa kanila ho yan kung kailan ho nila gustong talakayin at kailan nila gustong umpisahan. Okay. Finally, kung ano rin po yung reaksyon nyo doon po sa sinasabi nila na hindi naman daw po makatarungan na i-impeach si VP Sara Duterte because majority of the Filipino people, milyon-milyon po sa kanila ang bumoto kay VP Sara? Well, syempre, understandably, ganun talaga magiging reaction. But sa isang banda, no, para po mahinto itong usapin na binabato kay Vice President Sara, di ba dapat magkaroon ng pagkakataon na depensahan niya ang kanyang sarili sa tamang forum. Siya naman ding hiningi ni Vice President Sara nung siya ay
naging resource person ng Committee on Good Government sa Kongreso. At di ba, palagi naman niyang sinasabi yan na I will answer them at the proper forum. So, and the only forum that could be perhaps a proper forum on the issue of this is eto nga, i-elevate ito dito sa isang proceedings na tinatawag nating impeachment proceedings. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Surigao del Norte Representative Robert A. Sparbers.